Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng high school, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang chapter 167 ng International League. Nagawa ang makapuntos si Tochiya laban sa depensa ni Sendo na naging dahilan upang magawa niyang makuha ang kalamangan sa Shoku. Kaya naman, nangangamba na ang buong kupunan ng Shoku dahil na nga sa lamang na Ryukuku sa kanila at 24 seconds na lang ang natitira para sa huling segundo. At nangawak na ng Shoku ang bola at itinira na ito ni Sendo mula sa 3-point lane. Bigla naman itong hindi pumasok sa kanilang basket at 3 segundo na lang ang natitira para sa huling yugto na biglang sumulpot si Maki sa itaas ng basket. Sabay kinuha ang bolang na isablay ni Sendo. Sabay gumawa ito ng isang monster's follow-up dunk nang biglang tumunog na ang buzzer bago pa ma-shoot ni Maki ang bola sa kanilang ring. Nalabis na ikinatakot ng buong manonood kahit pa ang mga malalaro ng Shoku dahil hindi nila alam kung panalo na ba sila o talo dahil na nga sa hindi pa din lumalabas sa screen ang nagawang puntos ni Maki. Habang ang buong tagahanga ng Shoku ay napatayo na sa kanilang kinauupuan at nagsisigawan na counted ang tira ni Maki. Counted! Counted ang tira na yon dahil kitang-kita ko sa referee na sumenya siya ng good. Kaya naman, nakatitiyak ako na counted ang tira na yon. Pero bakit ganito? Bakit hindi pa din dumadagdag ang score ng Shoku sa screen? Bakit lamang pa din ang kupunan ng Ryukuku? Ano bang nangyayari? Panalo ba sila o talo? Pero sana panalo ang Shoku dahil gusto namin na makaabot sila sa finals. Yan ang sabi ng mga tagahanga ng Shoku na talaga namang ipinagdadasal na sa Shoku ang panalo. At ang mga tagahanga naman ng Ryukuku ay hindi din nagpapatalo at isinisigaw naman na hindi counted ang tira ni Maki. Wala yon! Hindi counted ang tira na yon! Kita-kita naman na bago niya pa maipasok ang bola, tumunog na ang buzzer. Kaya naman, hindi talaga counted ang tira na may number 4 na yon. Ngayon, huwag na kayong umasa pa na mananalo ang Shoku. Dahil siguradong sa Ryukuku na panalo dito at Ryukuku na ang aabante sa semifinals. Yan naman ang sabi ng mga tagahanga ng Ryukuku. Habang itong si Go Chansey naman ay napabulong na din sa kanyang sarili. Sana counted siya. Sana counted ang tira ni Maki. Dahil kapag counted ang tira ni Maki, siguradong kami na nga aabante sa semifinals. Yan ang sabi ni Go Chansey. Habang itong si Maki naman ay nakababa na nga galing sa kanyang ginawang slam dunk at nakatitig lang ito sa scoreboard. Mga kasama, ano sa tingin nyo? Counted ba ang tira ko o hindi? Mananalo ba tayo o matatalo sa laban na to? Nakakaasar. Nauli ata ako ng talo na. Mukhang hindi pa counted ang tira ko. Nakakaasar talaga. Ang bagal ko kasing tumakbo. Kasalanan ko to. Pasensya na kayo. Mukhang hanggang dito na lang ating kupunan. Yan ang dismayadong sabi ni Maki. Habang si Sendo naman at Hanamichi ay biglang umiti kay Maki na agad rin namang napansin ni Rukawa. Kaya naman, nagsalita ito bigla at napatayo sa kanyang kinauupuan. Mga kasama, tayo na panalo sa laban na to. At siguradong tayong aabate para sa semifinals. Yan ang nanginginig na sabi ni Rukawa. Habang ang buong malalaro sa loob ng court ay tumingin naman sa scoreboard. At laking gulat nila sa kanilang nakita. Dahil na nga sa nakita nila na lamang ang kupunan ng Shoku ng isang punto sa kupunan ng Ryukuku. At nakita din nila ang referee na sumenyas at sumigaw. Good ang tira na yon! Ngayon tapos na ang oras! Tapos na ang laban sa pagitan ng Shoku at Ryukuku na may score na 68-69. Pabor sa kupunan ng Shoku. Kaya naman, ang aabante para sa semifinals ay walang iba kundi ang kupunan ng Shoku. Yan ang sigaw ng referee. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong manlalaro ng Shoku. Kaya naman, lahat ng manlalaro sa bench ay nagsitakbuhan na papunta sa kanilang kupunan. At talaga namang nagsisiyahan sila dahil pasok na sila sa semifinals ng liga. Habang itong mga manonood ay sumisigaw sa mga manlalaro ng Ryukuku. Ayos lang yan, Ryukuku! Ang mahalaga, ginawa niyo pa rin ang inyong best sa laban na to. At talaga namang sobrang proud kaming mga taga-suporta niyo sa inyo. At kahit anong mangyari, kayo pa rin ang kupunan na panalo para sa amin. Kahit na natalo kayo ng kupunan ng Shoku ngayon. Alam namin, makakabangon ulit kayo at makakabawi rin sa susunod na liga.
Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Ryukupu. Habang itong mga manlalaro ng Ryukupu naman ay sobrang pagod nga at talaga namang nadismaya sila sa naging resulta ng laban. Habang itong si Koshensi naman ay agad na nagsalita sa kanila. Nice game Ryukupu, pero sayang talaga. Onting gambot na lang at hindi pa natin nagawang manalo sa kupunan ng Shoku. Pero ayos lang yan. Ang mahalaga ay pinakita nyo pa rin ang inyong buong makakaya sa laban. Sige na, tara na. Umalis na tayo dito para makapagpahinga na rin kayo. Yan ang sabi ni Coach Shensi na naging dahilan upang umalis na nga sila sa loob ng court. Habang itong mga manlalaro naman ng Dawan ay tumayo na rin sa kanilang kinauupuan dahil natapos na nga ang laban ng Shoku at Ryukupu. Gustuin man nilang manalo sa laban na to, pero wala talaga. Hindi talaga nila kinaya ang kupunan ng Shoku. Na kahit wala na itong si Rukawa sa kupunan ng Shoku, hindi pa din nila nagawang gibahin ang mga mandirigma ng Shoku. Sige Ryukupu, bumawi na lang kayo next season at kami rin. Babawi rin kami next season. Congrats ka pala Shoku at pasok kayo sa semifinals. Yan ang sabi ni Zeto. Sabay umalis na rin sila sa court. Habang itong si Atochi naman ay napatingin pa kay Hanamichi. Congrats kapatid ko. Pinasaya mo talaga ako dahil nakapasok kayo sa semifinals. Sige na, magpahinga ka na muna dahil siguradong mas malalakas pa ang inyong makakaharap sa susunod na raw ng ligang ito. Yan ang sabi ni Hatochi sa kanyang sarili. Sabay sumunod na nga sa mga manlalaro ng Dawan. Habang itong si Michael naman ay biglang nilapitan itong si Hanamichi. Hoy Hanamichi Sakuragi, congrats sa inyo. Napakagandang laban ang inyong ipinakita sa amin. Sana muli pa tayo magkaharap at sana kayo ang magkampiyon sa ligang ito. Yan ang sabi ni Michael. Huwag ka mag-alala Golden ang buhok dahil kami talaga ang magkakampiyon sa ligang ito. At isa pa, hindi pa naman dito ang huli nating pagkaharap dahil nakatitiyak ako na balang araw muli tayo magkakaharap sa gitna ng court. Pero titiyakin ko sa'yo na ako pa rin naman ang mananalo sa laban natin. Yan ang sabi ni Hanamichi na talaga namang sobrang seryoso. Ang lakas mo talaga number 10. Ngayon lang ako nagkaroon ng katapat na katulad mong manlalaro. Para kang robot na hindi marunong mapagod. Yan naman ang sabi ni Hikaru. Ikaw din naman malakas Hikaru. Pero sadyang mas nakakalamang lang talaga ako kaysa sa'yo. At naging mas advantage lang talaga sa akin na mayroon akong mga nakakalaban na kasing lakas mo sa mga ligang nasasalian ko. Kaya naman, parang hindi na ako masyadong nahihirapan sa'yo. Yan naman ang pagyayabang na sabi ni Hanamichi. Hoy Hanamichi Sakuragi, sana sa susunod muli tayo magkaharap. At sinisigurado ko sa'yo na sa paghaharap nating muli, ako naman ang lalamang kaysa sa'yo. Yan naman ang sabi ni Katsumi. Oo naman, matandang bakulaw. Muli pa tayo magkakaharap. Kaya naman, dapat sa paghaharap natin ay malakas ka na at hindi ka na madaling hingalin para hindi ka na napapalitan sa inyong kupunan. Yan naman ang sabi ni Hanamichi. Ang lakas nyo talaga Shogo team. Hindi talaga namin inaasahan na magagawa nyo kaming talunin. Sa dami ng pinabagsak namin na malalakas na kupunan, kayo lang pala makakapagpabagsak sa amin. Hindi na nakakapagtaka kung bakit nyo natalo ang Dawan. Dahil mahusay talaga kayong lahat. At dahil dyan, ikinararangal kong matalo sa inyong mga kamay. At ang buong suporta namin ay nasa inyo na. Sana galingan nyo sa susunod ng mga kalaban ninyo. Pero ito lang ang payo ko sa inyo. Na dito sa ligang ito, walang makakupunan na basta-basta lang. Kaya naman, sana ibigay nyo pa rin ang buong makakaya nyo sa susunod na laban ninyo. Yan naman ang sabi ni Kaoru. Huwag kang mag-alala sa amin Kaoru, dahil kayang-kaya naman namin ang lahat ng aming mga kalaban. At sa dami naming nilagpasan na mahihirap na kalaban, siguradong magagawa naming makutungtong sa finals at makuha ang tropeyo sa ligang ito. Yan naman ang sabi ni Ryota. Habang itong si Coach Ansai at Coach Shensi naman ay nagkatitigan na nga at nagpasalamatan na at nagkamayan. Isang magandang laban ang naganap sa pagitan ng ating kupunan Coach Ansai. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya para matalo kayo. Pero hindi pa rin ito sapat para matalo kayo. Sobrang lakas pala talaga ng inyong kupunan Coach Ansai. Congrats at good luck sa inyo sa semifinals. Sana makalusot kayo para makatungtong kayo sa finals. Kami naman, mag-e-ensayo pa kami ng gusto para mas lalong lumakas. At para sa susunod na paghaharap natin, kami naman ang magwawagi laban sa inyo. Yan ang sabi ni Coach Shensi. Salamat din sa magandang laban Coach Shensi. At sana kapag lumakas na kayo ng gusto, sana muli namin kayo makaharap sa isang napakagandang laban. Yan naman ang sabi ni Coach Ansai. Oo naman Coach Ansai, hindi malabong mangyari ang sinabi mo ngayon. Magpapalakas kami ng gusto para hindi kayo biguin sa muli nating paghaharap. Yan naman ang nakangiting sabi ni Coach Shensi. Sabay tumalikod na ito at naglakad na sila papalayo. Hanggang sa muli nating paghaharap Ryukupu. Masaya akong nakaharap ko mga manlalarong kasing lalakas ninyo.
Yan ang pahabol na sabi ni Hanamichi na naging dahilan upang mapatingin ang lahat ng manlalaro ng Ryukuku sa kanya, sabay ngumiti sila kay Hanamichi at nagpatuloy na nga sa paglalakad palabas ng court. Habang itong si Ayako naman ay biglang nagsalita sa mga manlalaro ng Shouku. Congrats Shouku team! Ngayon, kailangan na natin magpahinga dahil ang susunod na makakaharap natin ay tiyak na malakas dahil hindi naman naabot sa semifinals sa mga yon kung hindi sila malalakas. Kaya naman, kailangan na natin maghanda ng mabuti. O sige na, magpahinga na kayo dahil bukas na agad ang semifinals. Yan ang sabi ni Ayako na talaga namang nakangiti sa mga manlalaro ng Shouku dahil nagawa nilang makalusot sa mga manlalaro ng Ryukuku. Ayos, makapalaban na naman pala kami agad. Semifinals na. Ngayon, humanda na sa atin yung susunod nating makakaharap dahil titiyakin ko na tayo pa rin naman nanalo laban sa kanila at tayo ang aabante sa finals at tayo ang mag-uuwi ng tropeo sa International League na to. Yan ang sabi ni Hanamichi na talaga namang sobrang seryoso habang itong si Rukawa naman ay napabulong sa kanyang sarili. Sa wakas, umabot na kami sa semifinals at sa wakas makakapaglaro na ulit ako. Ngayon, humanda talaga sa amin yung susunod na makakaharap namin. Lalo na ngayon na sobrang sabik na ako maglaro. Ibuboost ko sa kanila ang buong lakas ko upang kami ang umabante para sa finals. At kukunin namin ang tropeo ng ligang ito. Pinapangako ko, kami ang mananalo bukas. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili na talaga namang nag-aalab na ang mga mata at sobrang sabik na maglaro. At dito na nagtatapos ang Chapter 167 ng International League.